Sa aklat po ng unang Timoteo, Kapitulo 2, ang talata po ay 4, na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay makaligtas at makakaalam ng katotohanan. Pagpapala po sa atin sa muling pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Gayon din po sa lahat po ng ating mga kaibigan, mga kapitbahay na nakakarinig po ng pagpalakas tinig na ito. Magandang gabi po sa inyong lahat. At purihin ng Panginoon na tayo po muling pinagkatipon po sa lugar po na ito upang samantalahin ang panahon. At gamitin po natin yung mga ganitong sitwasyon upang patuloy po nating maipangaral ang salita ng Panginoon. Gayon din ang makikiramay po sa naiwan ng ating kapatid na Romeo Felipe Jr. sa pamilya po ng Felipe. Gayon din po mga kapatid ay pinsan ko din po siya. Kung magpapakilala po, gayon din po sa ating mga kababayan po na nakaririnig, po si kapatid na Lester Castro. Isa po sa kamagagawa po dito sa Church of Christ founded in Jerusalem, New Testament, dito po sa lokal ng Kupang. Marahil yung iba po dito ay nakakakilala po sa inyong lingkod dahil isa po ako sa mga laki po sa lugar na ito. Dito po ako lumaki. At pinsan ko po ito si kapatid na Ata. Tiyuhin ko po yung kanyang tatay, si Kuya Romy, ayan, kapatid po ng aking nanay. At sa gabi pong ito, kami po'y lubos po na nakikiramay po sa naiwang pamilya. At nais po na kayo po'y kamustahin mga kapatid. Kamusta po kayo mga kapatid? At purihin ng Panginoon at meron po tayong pagkakataon muli na maipangaral ang salita ng Panginoon sa lugar po na ito sa magitan po ng mga ganitong gawain. Alam niyo po mga kapatid, sa buhay po ng tao, gaya po ng opening speech po ng ating Pastor Rolly doon po sa lamay po ng Sister Nori, meron po siyang nabanggit po nun kung kayo po ay matandain. Sabi po niya, alam niyo ang mga tao talaga sa panahon ngayon, ay hindi natin mai-deny abala. Tama po ba? Hindi lang sila abala dahil dun sa season, abala ang lahat ng tao dun sa tinatawag na kung paano iaangat ang antas ng kanyang pamumuhay. Naniniwala po ba kayo doon? Pangatlo, abala ang mga tao, hindi man para yumaman, kundi para maging masaya. Kasi maraming tao ngayon, tanggap na sa kanyang sarili, hindi naman talaga ako yayaman kagaya ng mga kilala ng mga tao eh. Diba? Yung mga nasangkot sa mga korupsyon. Doon na lang tayo sa mga nakikilala natin kagaya ni na Mark Zuckerberg, Elon Musk, hindi natin kaya talaga yan. Yung mga nag-invento ng mga ganito, ng ganyan, mga kilalang tao sa lipunan, mga Ayala, hindi natin kaya po yan pantayan. Ang iniisip ng tao talaga ngayon, paano makontento at paano na lang maging masaya kung ano ang meron sila. Tama po ba o mali? Yun na lang po talaga. Pagkasyahin kung anong meron ka, at kahit paano, maitaas ng kaunti yung standard of living. Yun na lang. Kung dati, yung bubungan mo ay ganito, may paayos mo man lang ng mas matibay-tibay na hindi liliparin ng bagyo. Pakiramdam mo may achievement ka na nun. Kung dati yung flooring mo bako-bako, maipa-simento man lang. Kung dati trabaho mo, kumikita ka ng ganito, maitaas man lang ng konti yung trabaho mo para mas, kung sumasapat yung sweldo mo, kahit pa paano mabigay mo pa yung kaunti pang luho sa pamilya mo. Ganun lang nangyayari po sa panahon ngayon at doon abala ang lahat ng tao. Ang problema po, natutuon talaga ang tao doon sa ganung mga sitwasyon lamang ng buhay at meron silang nakakaligtaan. At sa kanilang pagpaplano sa kanilang buhay, meron silang nakakaligtaang bagay na meron din palang nagpaplano sa buhay nila. Yun ay ang Diyos. Sabi po dito, na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ang Diyos meron ding ibig po sa bawat isa sa atin. Kung tayo may ibig sa atin at sa ating pamilya, sa ating sarili, self-achievement, achievement po para sa iyong pamilya, pero ang Panginoon, pag tumingin, mas malayo, mas malawak. Meron siyang mas magandang plano para sa iyo.
na dapat hindi ka tumitigil sa pagpaplano mo para sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Dapat pinagpaplanuhan mo rin yung nag-iisa mong kaluluwa. Dahil pagdating ng panahon, saan ka pupulutin? Merong tinatawag kasing paghuhukom. At yung kaluluwa mo nakaisa-isa, saan kaya mapupunta pag hindi mo ito pinaghandaan? Salamat na lang po at meron tayong mapagmahal na Panginoong Diyos. Sabi po dito na siyang may ibig na ang lahat ng tao'y mga ligtas. So sa pagitan ng talata pong ito, mga kapatid, ay magkakaroon tayo ng mensahe na ang pamagat po nito, ang dakilang kalooban ng Diyos para sa tao. Dito po sa talatang 4, meron po tayong mapapansin na 4 na parirala o sabihin na natin 3. Alam niyo po yung parirala. Ang isa po kasing tinatawag na kabuuan ng mga salita at may buong diwa, pangungusap. Pero yung buong pangungusap, pwede natin hatiin sa mga parirala. Unang parirala dito, na siyang may ibig. Yan po yung una. Pangalawa, na ang lahat ng tao'y mga ligtas. At ang pangatlo, at mga kaalam ng katotohanan. Pakibasa niyo po mga kapatid, dun sa talatang 3, kung sino po itong na siyang may ibig. Pakibasa po. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Salamat po. Malinaw po na sinasabi sa 3 na yung nagsasalita po na siyang may ibig, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig. So yung Panginoon nating tagapagligtas, siya daw yung may ibig. Ngayon, ang nagkakaroon po tayo ng karaniwang mga debate sa mga pangkatin po ng pananampalataya ay yung tamang pagkakilala kung sino yung Panginoon na tagapagligtas na dapat nilang kilalanin. Marami po dito sa atin, dito lang sa street natin, dito po sa Kupang na lang, sa buong Pilipinas at sa buong mundo ay napakarami pong interpretasyon sa Biblia na hindi po nakikilala kung sino yung Panginoon na tagapagligtas na dapat nilang kilalanin. Bakit po? Meron po kasi tayong tinatawag po na misinterpretation of verses. Pag nagdidebate, ganito po yun mga kapatid. Pansinin niyo po ito. Magtatalo tayo, kapatid na Rani. Ang sasabihin mo sa akin, interpretasyon mo yan, kapatid na Lester. Ang sasabihin ko sa kanya, interpretasyon mo yan, kapatid na Rani. Ngayon, sino ang tama sa atin? Parehong Biblia yung ating pinag-uusapan. Tama po ba? Ganun ang diskusyon. Parehong Biblia, pareho kaming nagke-claim, interpretasyon mo yan. Interpretasyon ko to. Interpretasyon mo yan. Paano natin masesettle yung talata? Sino po ba yung Diyos na dapat mong sampalatayanan? Sa Genesis 1:1, pakibasa po, sa pasimula, meron po ditong nagpapakilala na sinulat ni Moises. Basa po. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Pansinin niyo po mga kapatid. Ang sabi po dito sa mga nakakarinig po mga kapatid, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. In the beginning, God created the heaven and the earth. Yung God po dito, yung Diyos, sa salita pong Hebreo, ito po'y tinatawag na Elohim. Meron na po nga, ang kagandahan sa panahon natin ngayon, meron na pong meron ng meta. Pwede na kayong mag-translate. Mamaya, pwede nyo pong i-check. Ano yung Greek meaning po ng Elohim? Ang Elohim po, pagka sinama rin nyo po yung napakahabang translation po niyan, the powerful creator. So, nang pasimula ay nilikha ng the powerful creator ang langit at ang lupa. Yung powerful creator na to, sasabihin mo sa akin, interpretasyon mo yan. Tama po ba? Ngayon, sino po ang tatanungin natin kung sino ang may tamang pagkaunawa, interpretasyon dun sa talata? Iyon ba talaga ang sinasabi niyan? Yan ba talaga ay mga Diyos o Diyos lamang? Tanungin natin si Job sa Job 9:8. Kasi yung nagpaplano sa ating buhay, kailangan kilala mo kung sino yun. Pag hindi mo kasi kilala kung sino yung Diyos na nagpaplano sa buhay mo, paano mo paniniwalaan kung sino yun? Basa po. Na nag-iisang iniuunat ang langit at tumutungtong sa mga alon ng dagat. Yan, salamat po. Ang sabi ni Job, na nag-iisang iniuunat, nag-iisa.
Ano po yung konteksto ng talata niya? Paglikha. At nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Sabi ni Job na nag-iisa. O kaninong opinion yun? Sasabihin mo ba mali ang interpretasyon ni Job o tama? Tama yun. Nasa Biblia, si Job na mismo nagsabi, nag-iisa. Ano naman po ang sabi ni David sa 86:10 ng awit? Sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng kagilagilalas na mga bagay, ikaw na mag-isa ang Diyos. Yan, salamat po. Malinaw na sinasabi naman ni Haring David, ikaw na mag-isa ang Diyos. Ano po ang konteksto ng talata? Sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng kagilagilas na mga bagay. So paglikha pa rin ang konteksto. Hindi po siya nawawala sa tema. Ang sabi niya, gumagawa na mag-isa, ikaw na mag-isa. So may kasama po ba ang Diyos? Wala. Ano pa sabi ni Haring David? 136:4 ng awit. Ilista niyo po yung mga talatang ito mamaya. At ngayon, at mamaya po, basahin niyo po sa inyong mga bahay. 136:4. Basa po. Sa kanya na gumagawang mag-isa ng mga dakilang kababalaghan, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay Yan, magpakailanman. salamat po. Maliwanag po muli sinasabi ni Haring David, sa kanya na gumagawang mag-isa. Pag sinabi bang mag-isa, may kasama ba yun? So sabi, at nilikha ng Diyos o nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. Yung Diyos, the powerful creator, mag-isa siya na lumikha ng langit at ng lupa. Ano naman ang sinasabi ni Isaias 44:24? Ganito ang sabi ng Panginoon ng inyong manlulubos at niyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng mga bagay na naglaladlad na mag-isa ng langit, naglalatag ng lupa. Yan, salamat po. Sabi po doon, napakalinaw. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay na naglaladlad na mag-isa ng langit na naglalatag ng lupa. So kung magdidiskusyon tayo, sino paniniwalaan mo? Ako o ikaw? O paniniwalaan mo sinabi ni Job, mag-isa? Sinabi ni David, nag-iisa? Sabi ni Isaias, nag-iisa? Napakatibay po, tatlo na po itong nagsasalita. Ngayon, yung sumulat ng Genesis naman ang tanungin natin, ano ba talaga yung ibig sabihin ni Moises nang sinabi niyang, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa? Sabi po dito sa Deuteronomio 4:39, sulat din po ni Moises, Talastasin mo nga sa araw na ito at isa puso mo na ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa. Wala nang iba pa. ayan, salamat po. Sabi ni Moises, so sabi ni Job muna, sabi ni Job, nag-iisa. Sabi ni David, mag-isa. Sinabi ni Isaias, nag-iisa. Ano sabi ni Moises? Talastasin mo sa araw na ito at isa puso mo na ang Panginoon ay siyang Diyos sa itaas sa langit, sa ibaba sa lupa, wala nang iba pa. Meron pa bang iba pag sinabing wala nang iba pa? Wala na, nag-iisa lang yun. Kaya nga naman, itong mga tao, meron silang binubuksang talata. Pero bakit, bago natin buksan yung talata, dagdagan natin yung sinabi ni Moises dito sa 32:12 ng Deuteronomio. Dagdagan muna natin. Sabi rin ni Moises sa 32:12, tandaan niyo po yung talatang ito, basa po. Ang Panginoon na mag-isa ang pumagnubay sa Kanya at walang ibang Diyos na kasama siya. Yan. Sabi ni Moises mismo na sumulat din ng Genesis, ang Panginoon na mag-isa ang pumapatnubay sa Kanya at walang ibang Diyos na kasama siya. Napakalinaw po nun, word for word. Walang ibang Diyos na kasama siya. Ngayon, itong Israel, nang kinausap ni Moises sa 6:4 ng Deuteronomio, pansinin nyo, nang ibiniling niya naman sa Israel, kung ano yung pagkakakilala sa Diyos na marapat nilang sampalatayanan. Basa po. Dinggin mo, O Israel,
ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Yan, salamat po. Sabi po dito, ang tawag dito, kung ang mga Pilipino meron pong sikat na panalangin. Ano po yung sikat na panalangin mga Pilipino? Ang manaming. Ang mga Israelita o mga Hudyo, meron silang sikat naman na panalangin, yung Shema, the Great Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yung Echad is one. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. The Lord, our God, one. Our God is one Lord. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Yan sa English. Ngayon, ibubuksan ng mga kausap natin ngayon. Sa 1.27 o 26 ng Genesis, papabasa nila ngayon sa atin to. Basahin mo nga ito, kapatid na Lester. Ang sabi po ni Moises din, sa 26 ng Genesis, basa po. At sinabi ng Diyos, dalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating bangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa ipapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ayan, salamat po. Paano yun? Di ba pag sinabing natin may kasama, di ba sabi sa mga talata, wala siyang kasama? Paano yun? Ang tanong, sino ba yung kausap ng Panginoong Diyos nang siya'y nagsasalita? Lalangin natin ang tao. Tandaan niyo po ito mga kapatid, may kasama daw ang Diyos nung nilalalang niya ang tao. Ngayon tingnan natin kung sino yun para isettle natin kung sino talaga ang kasama ng Diyos nang nilalalang niya ang tao. Sa 8.24 po ng Kawikaan, ito naman ang ginagawa nilang referensyang talata. May kasama daw ang Diyos nung siya'y lumalalang. Ngayon, tatanungin natin ang mismong talata kung sino yun. 8.24, basa po. Ako'y nailabas ng wala pang mga kalaliman, ng wala pang mga bukal na sagana ng tubig. Bago ang mga bundok ay nalagay, bago ang mga burol ay ako'y nailabas. Samantalang hindi pa niya nilikha ang lupa, ni ang mga parangan, ni ang pasimula man ng alagok ng sanlibutan. Nang kanyang itatag ang langit, nandoon ako, nang siya'y maglagay ng balantok sa balat ng kalaliman, ng kanyang pagtibayin ng langit sa itaas, nang maging matibay ang mga bukal ng kalaliman, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan, upang huwag saransangin ng tubig ang kanyang utos, na kanyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Nasa siping nga niya ako, na gaya ng matalinong manggagawa. So may kasama daw po talaga ang Diyos. Nasa siping niya ako, gaya ng matalinong manggagawa. Sino po ang nagsasalita dito? Simulan niyo po doon sa talatang 12. Sino po ito? 8.12. Akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan. So ang kasama pala ng Diyos na kinakausap niya, sabi kasi wala siyang Diyos na kasama, walang iba. Wala nang iba pa. Ang kausap niya ay ang kanyang karunungan. Napakalino naman po dito Binibigyan lang nila ng sarili interpretasyon na may Diyos din siyang kasama. Samantalang si Moises din ang nagsasalita. Na si Moises nagsabi, wala siyang kasamang ibang Diyos. Siya lang na mag-isa. Kaya naman, doon sa 1.27 ng Genesis, sinetel din mismo ni Moises yung pagkaunawa. Tingnan niyo po, 1.27 ng Genesis. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang salamat po. larawan. So sabi, lalangin natin ang tao. Kung marami ito, pagdating sa 27, sa dapat ang sinabi, at nilalang ng mga Diyos. Tingnan niyo sa 27, at nilalang ng Diyos, single o plural, o singular, nilalang ng Diyos ang tao ayon sa Kanya, hindi ayon sa kanilang sariling larawan. Ayon sa Kanyang sariling larawan. So itong Diyos na ito, mga kapatid, sabi po dun sa Isaiah 45, 21 and 22, meron po itong katangian. Isaiah 45, 21 and 22, basa po. Kayo'y magpahayag at pasapit, oo, magsanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng mga unang panahon? Sinong nagpahayag niyaon ng una? Hindi baga ang Panginoon? At
at walang Diyos liban sa akin. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. Kayo'y magsitingin sa akin at kayo'y mangaligtas, lahat ng tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa Sabi akin. po dito mga kapatid, ang Panginoon ay isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Wala nang iba liban sa akin. So napakalinaw, isa lang po talaga ang Panginoon. Pag sinabing walang iba liban sa akin, wala siyang kapareho. Nag-iisa, naglalaglag na mag-isa. Ngayon, pangalanan natin o pangalanan ng Biblia, tanungin natin ang Biblia. Sino po itong ganap na Diyos at tagapagligtas na tinutukoy ni Isaiah? Sabi po doon sa Tito 2:13, pakibasa po. Nahintayin yung mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Yan, salamat po. Dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Tinukoy na po kung sino yung tagapagligtas. Sa 45:21 ng Isaias, walang Diyos liban sa akin, isang ganap na Diyos at tagapagligtas. Walang iba liban sa akin. Tito 2:13, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Pagbalik po natin sa ating paksang batayan, unang Timoteo 2:3, ang sabi po doon, Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. ang hirit kasi ng iba dito sa Tito 2:13, dakilang Diyos at yung may at, pinaghihiwalay daw yung dalawa. Merong dakilang Diyos at merong tagapagligtas. Pero dito naman, sa sulat ni Pablo, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Nalilinaw niya sa Tito 2:13, tagapagligtas na si Heso Kristo. 4, na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas. So natapos natin yung unang parirala. Sa unang bahagi ng talata, na siyang may ibig. So malinaw po sa atin, yung dakilang Diyos, yung Creator, na lumalang ng langit at ng lupa, siya po ay may plano sa atin. Sabi niya na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas. Meron daw po siyang gustong mangyari. Ngayon, paano po niya gagawin po iyon? Ayon sa kanyang kalalagayang Diyos. Ang sabi po doon sa Zacarias 2:10, meron po siyang pangako. Paano niya ito gagawin? Zacarias 2, ang talata po ay Gis, pakibasa po. Ikaw ay umawit at magalak, o anak na babae ng Siyon, sapagkat narito, ako'y naparirito at ako'y tatahan sa gitna mo, sabi ng Panginoon. Salamat. Sabi po ng Panginoon, ako'y tatahan sa gitna mo. Yung Diyos, tatahan daw sa gitna ng bawat sa atin. Tatahan. Ano ibig sabihin ng tatahan? Sasama, pupunta. Ang problema, sa unang Korinto 2:8, yung mga tao na nakakita kung paano ang Panginoong Diyos ay tumahan sa gitna nila, mayroon silang naging maling reaksyon. Ano po ito? Na hindi napagkilala ng sino mang pinuno ng sanlibutan ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Salamat po. Sabi, na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas. Siya daw tatahan sa gitna natin. Ang problema yung mga tao, sabi, na hindi napagkilala ng sino mang tao sa sanglibutan ito. Sapagkat kung nakilala sana nila, ay di ipinako ang Panginoon. Tingnan nyo. Kung alam nilang Diyos sana yun, papako ba nila yun? Hindi. Di sana hindi pinako sa krus ang Panginoon. Ano ba ang layunin ng Panginoon sa kanyang pagparito sa Ezekiel 34:11? Pakinggan niyo po itong mabuti mga kapatid at mga kababayan. 34:11 po ng Ezekiel. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, narito ako sa makatuwid bagay ako, sisiyasat ng aking mga tupa at aking hahanapin sila. Ayan, salamat po. Sabi po dito, ng Panginoong Diyos,
narito ako sa makatwid bagay ako. Siya daw mismo, ako, sa makatwid bagay ako. Sisiyasat ng aking tupa. Kaninong tupa daw yon? Sa Panginoong Diyos. Kung paano hinahanap ng pastor ang kanyang kawan sa karawan ng siya'y nasa gitna ng kanyang mga tupa na nangalat, gayon ko hahanapin. Sabi niya, yung Diyos mismo sa talatang 12, gayon ko hahanapin ang aking tupa at ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pinangalatan sa maulap at madilim na araw. Ngayon tignan niyo yung Lucas 19:10. Sabi ng Diyos, tandaan nyo, yung Diyos mismo ng salita, siya daw yung hahanap. Kung yung Diyos yung hahanap, tignan nyo yung sa 19:10 ng Lucas, basa. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Salamat po. So yung anak ng tao daw, naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Ngayon, kung paghihiwalayin mo yung ama at ang anak, sabi ng ama, siya daw mismo yung maghahanap. Bakit yung anak yung naghanap? Malibang tanggapin mo, iisa lang yun. Wala kang problema. Sabi niya hindi magsisinungaling ang Diyos. Hindi siya mapagpaliban sa kanyang pangako. Siya'y tatahan sa gitna natin. Sisiyasatin niya ang mga tupa. Ililigtas niya ito. Sabi ng Panginoon. Sabi sa Lucas, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Yun po yung pangalawang parirala natin. Na ang lahat ng tao ay mangaligtas. Ang plano ng Diyos sa mga tao ay maligtas. Ngayon ang tanong, bakit po kaya? Ano ba ang panganib na mayroon sa tao? Bakit gusto ng Diyos na iligtas ang tao? Sabi po doon sa 3:23 ng Roma, meron po kasing sitwasyon ng mga tao ayon sa kalikasan ngayon. Ano po ito? Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So ang tao daw nagkasala. Lahat ng tao nagkasala, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. May problema po ang tao. Ano ba yung pagkakasala na yan? Bakit pa kailangan ng tao ay iligtas? Sabi po doon sa 6:23 ng Roma, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. at salamat po. Lahat ng tao makasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, pag hindi kayo niligtas ng Panginoon, doon sa kasalanang mayroon ka, ang kahihinatnan mo, ang dulo mo, ang finals mo, kamatayan. May nakabimbing kamatayan sa kaluluwa mo. May problema dito ang tao. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataong marinig ang kanyang mga banal na salita. At doon sa mga nakatanggap na, mapalad kayo mga kapatid. Dahil sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon, noong unang panahon ng mga tao, pag may kasalanan sila, naghahandog sila para yung kasalanan nila, mabigyan ng kapatawaran. Ganyan ang nila Kasi kabayaran ng kasalanan, kamatayan Pero sa panahon na to, meron daw dapat mamatay. At dahil sa pagsuway ng isang tao, sabi po doon sa 5:19 ng Roma, meron pa pong naging problema yung tao na tinugunan ng Panginoong Diyos. Sabi po dito, sapagkat kung paano sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. sa magitan po ng isa, sino po itong isa na nagkasala at lahat ng tao na damay? Si Adan. Ngunit sa magitan naman ng Panginoong Jesucristo, ang marami ay magiging mga matuwid. Gagawa ang Diyos ng paraan. Ngayon, merong dapat mamatay para pangbawi. Ang sabi po dito sa unang Juan 2:2, ang termino po dito is yung pampalubag loob. Itong termino po nito hindi masyadong kilala ng mga tao Pampalubag loob, basa po. At siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi nang sa buong sanlibutan din naman. Salamat po. Yung pampalubag loob, ang English po niya, propitiation. Christ is our propitiation. Siya yung tatanggap.
Ang ibig sabihin kasi ng pagpalubag loob, ako dapat ang parusahan, ako ang nagkasala, pero may aako nun para sa akin. Ako dapat ang mamatay, pero may aako nun para sa atin. Okay ba yun sa inyo mga kapatid? Ganito yun mga kapatid. Alam niyo yung pinagkaiba ng salitang mercy at grace? Yung mga nagdadrive dito, ganito yun eh. Ang mercy, ang ibig sabihin po nito, hindi mo natatanggap yung parusa na para sa'yo. Nagdadrive ka, overspeeding ka. Ano dapat ang parusa sa atin pag overspeeding? Sa mga nagdadrive? Multa? Ano po pa? Hindi, ang tawag doon, regress. Pero anong parusa? Multa. Ngayon, pag binagyan ka ng ng enforcer, mercy, sige patatawarin kita ngayon. Pero mag-ingat ka na awa yun, mercy. Kinaawaan ka. Yung parusa na dapat sa'yo, hindi ibinigay. Ang grace naman, ang ibig sabihin ng grace, yung pagpapala naman na dapat makuha mo, o dapat na hindi mo makuha pala, yung pagpapala na dapat hindi mo makuha, ibinigay sa'yo. Overspeeding ka, ano dapat mong makuha? Parusa, tama? Ang ginawa sa'yo ng enforcer, nahuli ka. Ay, sorry po, sana po, pagbigyan niyo muna, okay lang po sana, ganun. Sige, ingat ka, baka gutom ka na, ito sandwich, magmerienda ka muna. Deserve po ba yun? Overspeeding ka, binigyan ka pa ng sandwich, pinagmerienda ka pa ng enforcer. Yun naman yung grace. Yung mercy, hindi mo pagtanggap ng parusang para sa'yo. Ang Panginoong Diyos merciful. Yung dapat na parusang dapat sa'yo dahil makasalanan ka, hindi ibinibigay sa'yo. Dahil siya ang tatanggap nun. At ikaw naman na makasalanan, hindi mo deserve ang buhay na walang hanggan. Makasalanan ka eh. Pero yung grace naman ng Panginoon, ibibigay naman sa'yo. Kung tatanggapin mo siyang tagapagligtas. Yun naman yung grace. Sabi po dito, meron tayong kasalanan, tayo ang dapat parusahan, but Jesus Christ died for us. Sabi po dito sa unang Korinto 15, 3-4. Sabi sa pangalawang outline natin, na ang lahat ng tao mga ligtas. Basa po. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Salamat po. Sabi po, nung tayo makasalanan, si Jesus o ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa atin. Kasi sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung kasalanan dapat may magbayad. Ikaw dapat yun, pero hindi mo tinanggap dahil sa mercy ng Panginoon. At ang Panginoon ang tumanggap nun para sa iyo. Ikaw yung dapat ipako sa krus. Sabi po dun sa Roma 5:8, napakagandang talata po nito mga kapatid. Pakinggan niyo po ito maigi mga kababayan. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Nung tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos, tayong mga tao, o Pilipino na lang, huwag natin lahatin ha. Kayo po ba, nagbibigay ba kayo ng kagandahang loob sa mahal nyo sa buhay? Ginagawa nyo ba sila ng kagandahang loob? Pamilya nyo? Amen? Amen. Kaibigan nyo, ginagawa nyo ng kagandahang loob? Yung mga babait sa inyo, ginagawa nyo ng kagandahang loob? Pero ang Diyos, nung tayo'y makasalanan pa, wala siyang pinipili. Nung ikaw ay nandoon sa madilim na ulap, nung ikaw ay nasa kadiliman pa, doon ka lalong minahal ng Panginoon. Gusto ka niyang alisin doon. At namatay siya para sa iyo, sa bawat isa sa atin. Nung tayo'y makasalanan pa, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa bawat sa atin, siya'y namatay dahil sa atin. Kaya po, sabi rin ni Pedro sa 2:18 ng unang Pedro, ano naman po ang sinasabi ni Pedro sa talatang ito? Mga alila, kayo'y magsisuko na may buong takot sa inyong mga Panginoon, hindi lamang sa mabubuti at mahihinahon, kundi naman sa mapapagsik. Yan. Yan yung mga kapatid.
kung tayo, mahihinahon, tayo, iniisip natin, mahinahon tayo, di ba? Ang Diyos, iniisip natin, gentle Jesus. Paano naman ang mga tao, hindi sila nagiging aware sa paligid nila na ang Diyos, justice din. Paano na, hindi nila tinatanggap kasi, kagaya ngayon, pansinin niyo po itong lupa. Pag panahon ng ganitong season, nananatili si Jesus Christ sa kanila sanggol lang. Hindi na lumaki-laki. Ayaw nila, kasi pag sanggol lang, masasaway ba sila niyan? Paano pag mapangimagsik na? Justice kasi ang Diyos eh. Ayaw nilang tanggapin ang Diyos, bukod siya'y mapagmahal, hustisya din ng Diyos. Dapat isipin ng tao, ang Diyos, namatay sa bawat isa sa atin, meron din siyang layunin. Tingnan niyo po yung Marcos 16:16. Ano po ibig ko sabihin dito? Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ganito po, ang mga tao nakapokus dun sa pagsumampalataya ka, maliligtas ka. Pero yung pangalawa, ang hindi sumasampalataya, parurusahan. Ang Diyos makatarungan din. Nabigyan ka ng babala, pag hindi ka sumampalataya, may parusa sa iyo. Ang Diyos makapangyarihan. Ang Diyos may ibig na ikaw ay maligtas. Kaya tingnan niyo mga kapatid, sa lumang tipan pa lang, sa aklat po ng Ezekiel 34:11, gaya ng pinasa natin kanina. Sabi ng Panginoon, sisiya sa atin niya yung kanyang mga tupa. Pakiready na lang yung Juan 10:11. Sabi po doon, ang Diyos sisiya sa atin niya ang kanyang mga tupa. Hanapin niya ito. Gaya ng isang pastor na hinahanap yung kanyang mga tupa. Yung Diyos po mismo sabi niya, siya yung maghahanap. Ngayon sa Juan 10:11, ano po ang sabi? Ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ayan. So yung Diyos na nagsabi, hanapin ko yung aking mga tupa, si Jesus, kiniklaim niya, ako ang mabuting pastor. At ibinibigay niya ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga tupa. Makasalanan ka, gusto ng Diyos maligtas ka. Ikaw tong aayaw. Pagka ang Diyos nagpabagsik ng kanyang hatol sa iyo, magagalit ka kaya? O sasabihin mo, kaya ako pinarurusahan sa impyerno pagdating ng panahon, deserve ko to. Hindi ako sumagot eh. Huwag mong sasabihin, akala ko ba Lord, God is love, ba't ako nandito? Hindi, tumawag na ang Diyos. Hindi ka sumagot, kaya ka nandyan. Kaya ang Diyos babagsik din kung ikaw ayaw mong tumugon. Sabi po dun sa Efeso 1:7, meron pong layunin ng Diyos na ang lahat ng tao mga ligtas. Dahil lahat tayo makasalanan eh. Pero may ginawa ang Diyos. Efeso 1:7. Nasa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Yan, salamat po. Sabi po dito, nasa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan. Tayo, kumbaga sa isang kagamitan, nasangla dahil sa kasalanan. Pagkain nasangla ang isang bagay, para makuha mong muli, anong gagawin mo? Tutubusin. Ang Diyos ay ang Diyos nating manunubos. Mula sa ating pagkakasala, tutubusin tayo. Para alisin tayo doon. Tulad sa mga anak sa pagitan ni Jesucristo, nasa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pagitan ng Kanyang dugo. Yan. Na kapatawaran sa ating mga kasalanan. So nabuhos yung dugo ng Panginoon, ang kabayaran ng kasalanan ni kamatayan. Nang namatay ang Panginoon, nabuhos ang Kanyang dugo, nabayaran yung ating mga kasalanan. Napatawad po tayo. Ang gagawin mo na lang po doon, sasampalatayanan mo. Ngayon pag sinampalatayanan mo, kailangan tanggapin mo yung salita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Kung siya yung daan, siya yung magsasabi kung anong dapat mong gawin. At sabi po, siya yung katotohanan. Sa pangatlong praise natin sa ating pagsambatayan, na siyang may ibig na ang lahat ng tao yung mga ligtas. Sa pangatlo,
at mga kaalam ng katotohanan. Unang katotohanan na dapat mong tanggapin na sinasabi ng Panginoong Diyos, ikaw ay makasalanan. Ang isang tao na hindi umaaming may sakit, hindi po pupunta sa doktor yan. Pagtingin nila, ang tindi na ng ubo, hindi, okay lang ako. Malakas ako. Pag hindi mo tinanggap na may sakit ka, hindi ka papacheck up eh. Dapat tanggapin mo muna. Kasi pag tinignan ka ng doktor, ano nararamdaman mo? Ayaw mong umamin. Dapat aminin mo, makasalanan ka, may sakit ka. Para ma-check up ka, para pumunta ka sa doktor, tanggapin mo may sakit ka. Ano yung paghuli na ang lahat, sasabihin mo, mahina yung doktor dito, di ako mapagaling. Eh, nung may sintomas ka pa lang, ayaw mo magpa-check up. Tayo makasalanan. Meron tayong doktor ng ating kaluluwa, ang Panginoong Diyos. Lumapit tayo sa Panginoon. Amen. Tayo makasalanan. Merong lunas sa kasalanan. Yun ang dugo ng Panginoon. Sabi po dito, isa pang katotohanan, ang Diyos ay ang ating tagapagligtas. Makasalanan tayo. Kilala na natin yung nag-iisang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Amen? Amen. Kung may nag-iisang Diyos, may isang Diyos din na, o siyang Diyos na kinikilala natin na nais magligtas, meron din siyang katotohanan gustong sabihin sa atin kung paano tayo maliligtas. Efeso 5:23. Meron pang isang katotohanan dito na kailangan niyong malaman, matutunan at tanggapin. Sabi po doon, Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. salamat po. Meron daw isang katawan na ililigtas ang Panginoon. Kung ang Diyos, siya yung ulo, sa Colosas 1:18, na siya ang ulo ng iglesia, meron daw siyang isang katawan. Pwede ba yun? Isang ulo, maraming katawan? Nakita na po ba kayo ng ganon? Meron, pero hindi naman talagang functioning eh. Yung mga nasa Guinness record o nasa Ripley's Believe It or Not, nakakita tayo niyan eh. Mga inborn, pero hindi functional yun. Pero yung functional body, isa lang talaga. Isa lang ang katawan ng ulo. Yun yung iglesia. Sabi na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. So kung may ililigtas ang Panginoon, yun na yung kanyang katawan. So pangalawang ilang katotohanan nito, may iglesyang itinayo ang Panginoon. Katotohanan, makasalanan tayo. Katotohanan, may isang Diyos na tagapagligtas. Totoo pong may Diyos. At ang Diyos na ito, nais tayong maligtas. Ang Diyos na ito, nais tayong mapunta sa kanyang katawan. Bakit po? Nandun yung pangako ng kaligtasan. Yun yung iglesia. Hindi po lahat ng iglesia na inyo pong kilala ay totoo. Dahil sabi po ng Panginoon, isa lang yung kanyang katawan. Paano malalaman yung tunay na katawan ng Panginoon? Turo at aral na itinuturo ng Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ba nagsasabing baligtarin niyo ang inyong payong? Saan niyo nabasa sa Banal na Kasulatan ang Panginoong Yesus nagturo ng ganon? Hindi si Jesus yun. Pag ang tinuro ng Panginoon ay nasa Biblia, sa iglesia na inyong kinabibilangan, tunay na katawan yung inyong kinabibilangan. Kailangan alam niyo kung nasaan katawan kayo. Yung tunay na katawan ng Panginoon dahil nandun yung tunay na kaligtasan na ino-offer ng Panginoon. Sa Efeso 4:4 hanggang 6, meron po ditong bahagdan ng mga katotohanan na dapat nating matutunan. Sabi kasi, na siyang may ibig ng lahat ng tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Ano yung mga katotohanan dapat nating malaman? Basahin po. May isang katawan at isang espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang sumasa-ibabaw sa lahat at sumasalahat at nasa lahat. Salamat po. So isa lang talaga, isang bautismo, isang pananampalataya. Tanungin nyo, nasaang pananampalataya kayo? Nandun pa kayo sa pananampalatayang katotohanan sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Pag wala po kayo doon, problema po ito. Kasi sabi ng Panginoon na siyang may ibig na ang lahat ng tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Pag sinabi katotohanan, narrow ito. Hindi po pwedeng lahat ay katotohanan. Merong specific na katotohanan lamang na tinutukoy ang Biblia.
Hindi po bawat magaling magpaliwanag katotohanan. Dapat ang katotohanan na aayon sa banal na kasulatan. So kung tayo magtatalo ulit, ilan ba ang Diyos? Tanungin mo si Job, tanungin mo si Isaias, tanungin mo si Moises, tanungin mo si Haring David. Lahat sila iisang katotohanan lang sinasabi. May iisang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa. Nagkakaisa sila. Hindi na po yun opinion. Konklusyon po nila yun. Yun ang pagkakilala nila sa Diyos. At doon dapat tayo pumareho ng ating pagkakilala sa Diyos. Isa lang ang Diyos na ating dapat sampalatayanan. Kung may mababasa man po kayo dyan na tila ba ipinaghihiwalay, maaari namang ipaliwanag din ng Biblia po yun, pero sa mga susunod na panahon na lamang. Pero ngayon, meron pong isang katotohanan dapat po ninyong malaman pa. Sabi po doon sa Deuteronomio 30:19, isang magandang katotohanan dapat matutunan ng lahat ng tao sa buong mundo na nakaririnig ng pagpalakas tinig na ito. Sabi po dito, Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito na aking ilagay sa harap mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang inyong binhi. yan, salamat po. Ang isa pang katotohanan na dapat niyong malaman, you have a choice. Meron kang karapatan, may pagkakataon ka na pumili. Inilalagay sa iyo ang buhay at ang kamatayan. Pero ano suggest ng Panginoon? Piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Ikaw at ang iyong binhi. Katotohanan may Diyos. Katotohanan tayo makasalanan. May katotohanan ang Diyos ay nais tayong maligtas. Ngayon, may katotohanan din na ikaw ay may pagkakataong pumili. Katotohanan yun. Pwede kang pumili. Ngayon, ang pinipili mo lang sa buhay mo, itaas ang antas ng iyong pamumuhay, maging masaya sa buhay mo at ng iyong pamilya, makapag-aral ng maayos, pero piliin mo rin sana ang Diyos na lumalang sa iyo. Piliin mo na ang Diyos na umiibig sa iyo, na nais niya magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi ni Josue sa 24:15, pinapili niya din yung Israel. Kung anong dapat yung piliin. 24:15 ng Josue. Quince 24. 24:15. Nang panahon po na ito, yung Israel nagkasala. Ito pong si Josue, nagsalita na po dito sa kalipunan ng Israel. Mayroon na po siyang binitiwang salita po dito. Pakibasa po. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreyo na ang lupa nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Salamat po. Maraming mga tao sa panahon ngayon, ang laging bukang bibig, dito na kasi ako pinanganak sa relihiyong tinanggap ko. Dito na rin siguro ako mamamatay. Okay na po ito. Ano sabi ni Josue? Kung inakala niyong masama ang maglingkod sa Panginoon, ay piliin niyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog. Ibig sabihin, kung yung kinagisnan niyo, piliin niyo yan. Pero sabi niya, sa ganang akin at ng aking sambahayan, maglilingkod kami sa Panginoon. Pag nakilala mo ng Panginoon, pumili ka na kung sa kinagisnan mo o doon sa tunay na Diyos na ipinakikilala ng Biblia. Mamili ka dahil iisa lang ang Diyos na magliligtas. Yung tunay na Diyos, hindi po yung mga ribulto. Hindi po yung maling pagkakilala kung sinong Diyos lang gusto mo. Yung kilalakihan mo. Ang dapat pili mo yung tunay na Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Na tunay na nagmamahal sa iyong kaluluwa. Na namatay dahil sa iyong kasalanan upang ikaw ay di maparusahan at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan ang gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya po doon sa Apokalipsis 3:20, meron pong ginawa ang Panginoon.
At hanggang ngayon, ito po ang ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang Panginoong Diyos patuloy pong kumakatok sa pintuan ng inyong mga puso, mga kapatid at mga kababayan. Nais ng Panginoon, maligtas po kayo. Kinakatok niya ang inyong mga puso. Tingnan nyo na ang pagkakataong ito ay isang gawa ng Panginoon. Marahil hindi po ito aksidente, kundi ito po'y kalooban ng Diyos na inyong marinig. Paraan ng Diyos upang katukin ang inyong mga puso. Naririnig po ninyo ang tinig ng Diyos. Nais ng Diyos magbalik loob po kayo sa Kanya. Nais ng Diyos kayo po ay maging mananampalataya sa Kanya. Meron pong gusto, nais o ibig ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ano po ang pangako ng Diyos sa Juan 1:12? Pag tinanggap mo ang Panginoon, ito ang kalalagyan mo. Sabi po dito, Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. salamat po. Pag tinanggap mo daw ang Panginoon at sinampalatayanan mo siya, bibigyan kanya ng karapatan na tawaging anak ng Diyos. Napakasarap nun. Ano gusto niyo? Anak kayo ng Diablo? O anak ng Diyos? Mas masarap tawaging anak ng Diyos. Ito po ang pagkatok ng Panginoon sa inyong mga puso. Gusto ng Diyos maligtas kayo. At pag tumawag kayo sa pangalan ng Panginoon, sabi po sa Roma 10, talatang 9 at 13, may binabanggit po dito ang Panginoon sa pagsulat po ni Apostol Pablo. Roma 10:9. Sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. 13. Sapagkat ang lahat na nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga At liligtas. salamat po. Pagka narinig mong salita ng Panginoon at nag-decide ka sa iyong puso, Lord, makasalanan po ako, ipahayag mo ng iyong bibig. Sabi din sa talatang 11, sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa kanya'y nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya. Tatanggapin po kayo sa iglesia ng Panginoong Jesucristo. Hindi po kayo mapapahiya at kayo po ay maliligtas. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon. Ang mga salita ng Panginoon ay binhi na pumapasok po sa ating mga puso na sana'y sumibol ang pananampalataya. Sabi po sa Marcos 16:16, ang sumasampalataya at babautismuhan ay maliligtas. Dapat ang hindi sumasampalataya, parurusahan. Pinapipili po tayo, buhay at kamatayan. Pagpapala o ang sumpa, piliin mo ang buhay. Ito po ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ang dakilang plano ng Diyos sa ating buhay. Ang Panginoong Diyos ay nais na lahat ng tao mga ligtas. Nais ng Diyos na ang lahat ng tao makaalam ng katotohanan at ang pagkakataon pong ito, sinasamantala natin. Pag ang tao ay hindi po nagpasya sa kanyang buhay, at least narinig na po nila ang salita ng Panginoon. Hindi na sila makapagsasalita sa kanilang sarili pagdating ng panahon. Akala ko ba ang Diyos pag-ibig, ba't ako nasa impyerno? Kumatok na ang Panginoon, di mo naman pinagbuksan. Sa mga tao naman na hindi na muling nagbabalik sa paglilingkod sa Panginoon, kinakatok din kayo ng Panginoon. Magsipanumbalik po kayo. Tatanggapin po kayo ng Panginoon. Bukas palad sa iglesia ng Panginoong Jesucristo. So sa mga kapatid natin, sa mga kapatid sa pananampalataya na nalalamig, na wala po sa paglilingkod, iniimbitahan po kayo, manumbalik tayo sa Panginoon. Ang Panginoon mahabagin. Ang Panginoong Diyos maibigin. Gusto niya magkasama-sama tayo at maligtas. Baka ang pagkakataong ito ginawa ng Panginoon. O malamang, kalooban ito ng Panginoon upang marinig niyo muli ang imbitasyon ng Panginoon sa bawat sa atin na manumbalik sa Panginoon, manumbalik sa paglilingkod sa Panginoon.
at sa mga matitibay sa paglilingkod, sa mga aktibo, ay patuloy po tayong maging malakas sa pananampalataya. Magtumibay tayo na ang pagkakilala natin sa Diyos buo. Siya po ay Diyos na nangangako at hindi siya tutupad. Siya po'y tutupad sapagkat tapat ang nangangako sa bawat isa sa atin. Muli mga kapatid, babasahin natin muli ang ating pagsambatayan. Ako na po ang babasa, na siyang may ibig na at lahat ng tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Nawa po sa gabing ito mga kapatid, bagaman maiksi po ang ating mensahe, ay maunawaan po natin na may nag-iisang Diyos na nais po na tayo maligtas. May planong Diyos about sa atin. Kung may plano kayo sa inyong buhay, maliit po yan. Pero ang plano ng Diyos napakalalim, pang walang hanggan, napakalawak. Sana po pagbigyan nyo siya sa inyong mga puso. Manumbalik tayo sa Panginoon at ang Diyos ay magpapala sa bawat isa sa atin. Muli, isang magandang gabi po sa inyo lahat. Purihin ang ating mahal na Panginoon Jesus.